Sabi ko sa Alcalonso, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking assignment ngayong umaga ay welcome address. Ay mana kapag sakaw-sakaw, kanulang ulo sa kita nung nakatabog sa gunaban ay mapita. Kadsakaw-sakaw, yati ito ay importante kilo na kadsukur sa Allah Ta'ala. Pagina sa gunaban ay mapita na kanalin niya kapag kampanya, may puso kampanya, Mayor Bruce Matabala, Mayor para sa lahat. May puso kapag kampanya, gana kapag sukur sa Allah Ta'ala. Kung hindi dahil sa tulong ng Allah, ay hindi man natin makamit ito at hindi natin abutin yung nakaya natin ngayon sa nakaraan politika o election. Pangalawa, sa leadership ng United Bangsamoro Justice Party at sa leadership ng Moro Islamic Liberation Front. Dahil meron po tayong makinarya, MILF may makinarya, UBJP may mekanismo, at siyempre yung mga political allies natin sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato City, SGA. Hindi ko na babanggitin ang mga pangalan kasi napakarami po nila. Kasama na po yung dumarating na governor natin sa Maguindanao del Sur, si Governor Dato' Ali Mitimbang. At siyempre, kayong lahat, yung mga supporters natin, sympathizers natin, alam natin na itong panalo natin ay hindi ito basta-basta na lang nangyayari. Dahil sa pagsisikap po natin at lalong-lalo na po sa tulong ng Allah, kaya po nanalo po tayo. Hindi lang ordinaryo pong panalo, kundi landslide victories. Sa Cotabato City po, shout out po yung sa kabila. Wala akong nanalo sa kanila kahit isa. Sa Maguindanao del Sur, hindi ko masyadong alam, pero sa mga information na dumating sa akin, shout out din ang kabila. Sa Maguindanao del Sur, parang ganun din. So, ibig sabihin, dito sa Maguindanao del Sur, Maguindanao Norte, Cotabato City, SGA, pwede natin sabihin na yung panalo natin ito, landslide. Landslide po. Ganun pa man, hindi tayo pwedeng magpabaya. Itong victory natin ito ay pansamantala. Darating na halalan sa 2028, kung hindi tayo mahingat, hindi tayo magpreparado, babalik yung mga tao na natalo sa eleksyon. Kaya dapat tingnan natin ang lahat ng pagkukulang natin para gamutin po natin. Kung saan tayo malakas, dapat lalo natin palakasin yon. At alam natin lahat, pagkapanalo sa eleksyon, ay hindi ho basta-basta. It's not pure luck. Hindi swerte yan. Hindi swerte po yan. Kailangan po natin ang preparasyon. Sa lahat ng anggulo ng eleksyon, kailangan tingnan natin at nararapat na meron po tayong mga hakbang na kung saan tayo mahina, palakasin po natin. Kung saan tayo malakas, dapat lalo natin palakasin.
Mabanggit ko lang dito, yung po sa Datuudin Sinsuat Municipality, the biggest municipality po sa entire bar, meron pong 81,000 na butante doon. At saka yung mga kaibigan natin sa kabila, for 78 years, sila po ang namumuno sa Datuudin Sinsuat. So ngayon, nalalo po tayo, very slim margin po, more than 500 lang o panalo natin. So yung dahil sa tulong ng Allah, dahil sa pagsisikap namin lahat, pati mga kaibigan natin, pati mga allies natin, 3 years po in the making. 3 taon po, 2022 po talo kami. So we started to organize. Then nagkaroon ng barangay election 2023, from one barangay na amin, dahil meron kaming 3 barangay, pero yung 2, hindi pa amin ang barangay captain. So from isang barangay, nagkaroon ng election sa 2023, naging 10 po ang barangay ipinanalo po namin. Then after that, tiningnan din po namin kung saan kami nagkukulang, saan kami malakas, lahat po in-address po namin yon. Kaya 2025 po, nanalo na po tayo. So ito po ang sinasabi ko, hindi po pwede yung complacency. Ibig pabaya. Pabaya. Kasi tayo, especially United Bangsamoro Justice Party, hindi ho ito ordinaryong political party na kung manalo ka na, masaya ka. Hindi ho ganon ang United Bangsamoro Justice Party. Meron po tayong agenda na kaakibat po ng objektibo at plataforma po ng Moro Islamic Liberation Front. Dapat intindihin po natin yan. Ibig sabihin, kahit nananalo tayo, so hindi magiging dahilan na masaya na tayo kasi meron po tayong mga programa na dapat isulong natin. At sisiguruhin po natin sa madaliman o matagal, kailangan po natin ma-implement natin yung sinatawag natin na moral governance. Moral governance. Ang pangalawa po, yung taong bayan, kung sino ang maganda sa atin, mabuti, matuwid, tulungan po natin, magiging yun ang leader po natin. At pangatlo po, serbisyo sa taong bayan. Hindi lang magserbisyo tayo sa panahon ng eleksyon. Kasi alam niyo, sabi ng mga ulama, kung anong mang itutulong mo sa taong bayan, pag hindi ho pure and yung intention mo po, wala ho yan reward sa kabilang buhay. Kaya itong mas maganda, at maigi, mas importante, natapos na ang election, magserbisyo po tayo, lalong-lalo na po yung mga nananalo. The best time to campaign for the next election is now. Now. Kailangan makakonsolidate po tayo. Makakonsolidate po tayo. I-consolidate po natin, kasi meron 4 na importante dito for victory. Or 5. 5, importante, paano tayo manalo. Unang-una, by the will of Allah. Kung yan ang kagustuhan ng Allah na mananalo tayo. Pero meron pong tayo, yung tao, kailangan meron responsibility. So, ilan ba yun? Ilan ba yung na dapat gampanan natin at palakasin natin yung pagkakaisa? Yung pagkakaisa, kailangan magkakaisa tayo. Hindi ibig sabihin na 100%. Dahil kahit sa panahon ng Propeta Muhammad, peace be upon him, ay hindi naman lahat nung nasa Madina o sa Makkah ay kakampi niya. Pero ang importante rito, majority, karamihan sa taong bayan, kailangan kaalyado po natin at taga-suporta po natin. So, importante po ang unity. Pagkakaisa po. Kapag isa-isa. Tama. No, kanaklang ka no tao. Kanaklang ka ng mga leader na nisita may isa. Nambay ikadwa, importante. Kaya pag ang panganay, nasutabang Allah Ta'ala. Kadwa, siya rin papangulanan kanumano siya, nanisita may sesatano. Ikadwa, natiga English sa consistency. Consistency, amana na si consistency, siya karumapante ka kayo yun, pamauge, dari kinabun ng gatimbukan, kaya kinabun pagkalisiratan mustaqimanan, na namin mana, na consistency, ame kasya kanutido amana, nukili agama Islam, na siratal mustaqim. Hindi, sulala na matido.
matido. Kaya ginamit, kaditan tuntun, ilaran na matido, ka-compromise sa biwang, compromise sa kawanan, compromise sa unan, sa taliguran, compromise, yanin uyan na sikita ni magukit. Sikita no, maasok ko na mapukit at talyanan. Talyanan. Kaya sikita no, sa kami, na aring ka mga taga-pratano, damdan na mga politician. Sige naman politika pidalo na maya. At iko sa kami di. Basta sa kami po, politika kami, na anday bantang na tuwid ng itanami. Kaya na di namin sayangan. Kaya kami lima puwagulan niya. Minasayang kami na yaning ulian na makanaraka kami. So yan yung mana na benar kasagunaban na timpo na yato pagapasan na mapia highway na kasiminto ugay na pagkukitan tanuban niya na pupo sa karakil at tanakin aron pawasin, aron pandamakainin, aron pambuhayanin. So yan yung mana na siya pa sa lala niya putuntuun tanong na di tanong siya pa ma-implement yan mana ka-implement sa Islam normal na situation. Pama, winunta na ang una sulong tanong siya pa na pinamaki mo na Islam. Pama ka. Di tanong ngayon po kayo ida pamakayan ng Islam. So may kadwa na consistency. Ikatlo, importante, i-correct planning. Correct ka plano. Correct ka plano. Siya sa planning, nadala ipag-assume. Dala ipatago sa ginawa, hindi abay correct. Yata biya, naman bitya sa tido-tido, sa open a discussion, na amay kadak na so kinili yun, yata biya na mga ayata na kurang ka dito, ipag-subject yun sa kuwana discussion, kaya matuli ng mga ulama. Kaya man na, correct ang kaplano, pagkasungat ang kaplano, ikapat, na correct ka implementation ka. Piyan, ini ka, piyan na plano ka. Kahit gaanong kaganda ang plano mo, pag hindi mo yan na-implement, wala rin say-say. So, importante yung implementation. At sa kanyang implementation, kailangan yan, dapat tinitingnan din yan kasi sa implementation minsan may pagkakamali doon. So, kung meron pagkakamali, kailangan ayusin natin. And then, panglima, na criteria na kapag kapanalo natin, kailangan meron tayong modest na resources. Kailangan meron tayong resources. Sa nakaraan na election, at least na-prove namin sa Maguinlano del Norte at Maguinlano del Sur at sa Dato din Sinsuat especially na ang talagang pagkapanalo ay depende sa organisasyon natin. Diba? Yun ang mas importante, yung organisasyon. Matatag, efficient, at malakas na organisasyon. So pangalawa lang ang pera. Then finally, mayroon tatlo na importante sa atin na hindi mahiwalay sa atin. Kasi itong politika, itong election, yan ay isang paraan lamang. So kailangan, alamin natin at intindihin natin, itong election, isa lang ito sa napakaraming kasangkapan para po maabot natin yung minimiti natin, at least yung autonomy na nakabase po sa Comprehensive Agreement ni Bangsamoro. Yan man ang assertion natin. Itong Bangsamoro Organic Law, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, although tinanggap natin yan, pero sinabi rin natin na kulang ito, meron pa 15% dito. Dapat yung 15% na kulang sa implementation ng Comprehensive Agreement ni Bangsamoro, kailangan niya ma-implement yan, kailangan yan tuparin ng gobyerno ng Pilipinas. So habang itong BAM ay tinatanggap natin at magkakaroon ng election sa October 13, 2025, pero yung assertion natin ng autonomy na kabase sa Comprehensive Agreement ni Bangsamoro, hindi natin kalimutan yan. Isusulong po natin yan. So mayroong tatlong indispensable para masigurado po natin na yung struggle natin, yung jihad natin ay mananatili at lalakas at inshallah makamit natin ang minimiti natin. Dapat may tatlong importante na hindi mawala sa atin. Anong unang hindi dapat mawala sa atin? Unang-una yung Islam, yung pananampalataya po natin. Kailangan yan hawakan natin kahit anong mangyari. Islam ay permanente na hawakan po natin. Yun ang unang-unang. Pangalawa po, yung MILF as an organization. MILF as an organization.
kailangan ang MILF relevant sa lahat ng panahon. Kailangan malakas na malakas ang MILF. Yung committee natin, dapat malakas yan. Yung military natin, habang hindi pa ito na-decommission lahat, kailangan pa rin yan mananatili sila. Pero, alam natin ang MILF ay magiging social movement na po yan. Kasi yung armas po natin, kung mag-comply na ang gobyerno ng Pilipinas, i-decommission na natin ang armas po natin. Pero marami pa pong hindi kinukomply ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya yung decommission ng armas natin, nakasalalay doon sa pito na aspeto po ng normalization. Kailangan po ma-implement. And then, pag lahat po, pantay-pantay po at sabay-sabay na na-implement po yan, i-decommission po natin ang armas po natin. Ang pangatlo po, na hindi dapat mahiwalay sa atin, yung taong bayan. Yung taong bayan. At saka yung mga leaders natin na nanalo, kahit ganong kataas ang inabot natin, siguraduhin natin yung paa natin nakatuntong sa lupa. Hindi pwede na ikaw governor, ikaw vice governor, ikaw mayor, doon ka na sa langit. Hindi. Importante at pengi ka po na nakuha para dito mo pitas ito ni Manakil ayun ka na sigurado ka na nakadapo mo sa lupa. So, value number indispensable. What are the indispensable for the success of our struggle, at least for compliant autonomy? Unang-una, Islam. Hindi pwede mahiwalay sa atin yan. Pangalawa, yung MILF as an organization. Pangatlo, yung taong bayan. Meron pang-apat, hindi indispensable, pero necessary. Hindi ho indispensable, pero necessary. Yung recognition po ng international community for the legitimacy of the MILF struggle.